verse natin. Sabi ko ng context ng verse natin, where there is no vision, the people perish. Pero sabi ng karugtong, but he that keepeth the law, happy is he. So nakikita natin ngayon, na yung vision ay hindi matungkol sa kung ano ang nakikita mo, kung ano nakikita mo, doon sa spiritual realm, o kung ano yung bagay na nakikita mo sa panaginip, o nakikita ng mga mata mo na isang bagay na ipinakita sa iyo ng Panginoon. Kundi ang pinapahayag na dito, kung konteksto ng verse 18, ang kinukuha natin ay may kinalaman malaki doon sa salita ng Diyos. So yung vision na ito ay hindi pangitain na nakikita natin sa kung anong bagay, kundi ito nagpapahayag patungkol sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, kung i-interpret natin siya ngayon, where there is no vision, ang ibig sabihin nun, kapag wala ang salita ng Diyos, when there is no Word of God, the people perish. Pero, sa kabaligtaran, but when the people of God keeps the Word of God, masaya ang taong iyon. Kaya yun ang keynote ngayon ni, ano talaga? Yun ang keynote ni NLT. Sabi ni NLT, when people do not accept divine guidance, kapag hindi tinatanggap ng tao ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos, they run wild. So kapag hindi natin tinatanggap ang mga turo, ang mga aral ng salita ng Diyos, hindi natin sinusundan ang mga pinapayo sa atin ng salita ng Diyos, ang mga tao, ginagawa ang sarili niyang kagustuhan. They run wild. Ginagawa nila yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Pero kabaliktaran naman kapag ginagawa natin iyon, but whoever obeys the law is joyful. Masaya ang taong sumusunod palagi sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kung gusto natin maging masaya ang ating buhay, huwag tayo humanap ng pangit at ibigin mong tunay. Hindi ganoon, di ba? So, hindi totoo yung kanta ni Andrew E. Di ba? Kung gusto mong lumigaya yung buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Hindi yun. Kung gusto natin lumigaya ang buhay natin, sundin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba tayo ron? Amen po ba tayo ron? Naniniwala po ba kayo na para maging maligaya ang tao, kailangan niya sumunod sa salita ng Diyos? Amen po ba? Talaga ba yun? Totoo ba yun? Lakas ang konti natin. Totoo po ba talaga na naniniwala kayo na kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, magiging masaya tayo? Salamat, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo ng mga pagtitipon. Magiging maligaya po ba tayo kapag dumadalo tayo sa mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos? Salamat sa Panginoon. Masaya po ba tayo kapag kasabi na salita ng Diyos, worship the Lord your God? Kapag sumasamba po ba tayo sa Panginoon, magiging masaya tayo? Kapag sabi na salita ng Diyos, ikalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Magiging maligaya po ba tayo pag minahal natin ang ating kapwa? Talaga naman, nakakabili mo ang Kristyano. Kapag sabi ng salita ng Diyos, ibigay mo ang iyong ikasampung bahagi ng iyong kinikita sa Panginoon. Naniniwala ka bang magiging masaya ka kapag ibinigay mo yung ikasampung bahagi ng kinikita mo sa Panginoon? Amen. And the crowd goes into silence. Nanahimik ang buong musika. Sinasabi natin, kung gusto natin maging maligaya, sabi ng salita ng Diyos, kailangan natin sundin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Amen po ba? So kailangan natin gawin ito. Pamantayan ng Diyos, para tayo makatanggap ng kagalang, tayo maging maligaya sa Panginoon, ay kailangan natin na sundin ang mga inuutos sa atin na Panginoon. And that is vision. Ang vision na hinahanap natin, madalas kasi tayong tao, gusto natin, Lord, give me vision, give me dreams, magpakita ka sa akin ng mga panaginip, magpakita ka sa akin, Panginoon, ng mga pangitain. Kapag katapat kang nangako, sabi mo sa Joel chapter 2, at inulit mo muli sa Acts chapter 2, that in the last days, I will pour out my spirit, says the Lord, and I will give your sons and daughters, they will dream
vision. Gusto natin palaging ganun. Gusto natin palaging supernatural. Gusto natin palaging makaranas tayo ng kakaiba. Gusto natin maranasan na, Lord, gusto ko makita ng pangitain na yun. Kung ano yung mangyayari sa panginaharap. Gusto ko makita ng pangitain na kung ano mangyayari sa aking kapatid sa Panginoon. Gusto ko makita ng pangitain kung ano mangyayari sa aking buhay. Pero sa katotohanan, ang sinasabi na salita ng Diyos, yung gusto mong malaman para sa kabuuan ng iyong pagkatao, sa kasalukuyan, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa panginaharap, lahat ng iyon ay nasa tago na dito. Ang basihan ng ating kinabukasan ay hindi natin kailangan tanungin pa sa akin, Lord, ano ba gusto mong mangyari sa akin? Ang sabi ng Lord sa atin, basahin mo ang aking salita at malalaman mo kung ano ang nais kong maipakita para sa iyo. Kung gusto natin magkaroon ng malinaw na pangitain, kung gusto natin magkaroon ng malinaw na pananaw patungkol sa kinabukasan, ang laging basihan natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. 99% of God's will, 99% of God's will is already given to us. Ito na yun. The written Word of God. God gave us 66 books in this Bible. From Genesis to Revelation, napakaraming mga aklat na sinulat ng mahigit na 40 author at ipinahayag sa atin upang makita natin na ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pero madalas, ang gusto natin, yung 1% na kulang. Gusto natin, Lord, give me dreams and give me vision. At ito yung vision na yan. Ang vision is, makita natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, sa ating pagtalakay, sa ating pagtunghay sa ating iglesia, sa pagtunghay natin sa iglesia natin ito, kailangan natin magkaroon ng malinaw na pangitain. When there is no vision, the people perish. At ibig sabihin nito, kailangan natin makita kung ano nga ba ang gusto ng Diyos na pangitain na makita ng kanyang iglesia patungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia. Okay? So ano nga ba ang vision ng Lord para sa mga churches? Ano nga ba ang vision ng Lord para sa mga simbahan? So kailangan natin tunghayan ito at babasahin ko ang mga talata ito from the book of Acts, and I'm going to quote from the New International Version, Acts chapter 1, verses 1 to 11. Now, wala dyan, sundan niyo po ako rito, sa babasahin ko rito. Sabi po rito, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach. Now, the author is Luke, Dr. Luke, isa sa mga ang sumulat ng aklat na ito ay si Lucas, at siya ay sumulat kay Theophilus, at ang sinabi niya rito, in my former book, referring to the Gospel of Luke. Yung Gospel of Luke, sinulat ni Dr. Luke, na pinadala niya rin kay Theophilus. Kaya sabi niya dito, ito yung kanyang sulat, ito yung kanyang liham, na pinadala niya kay Theophilus. Kaya sabi niya dito, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day He was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles He had chosen. Verse 3. After His suffering, He showed Himself to this man and gave many convincing proofs that He was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. So sabi nito, matapos na ang Panginoong Jesus ay muli mabuhay mula sa mga patay, siya ay nanatili para sa mundo kasama kanyang mga disipulo na nagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos sa loob ng 40 araw. Kaya siguro dito natin kinuha ng mga tradisyon na kung kaya meron tayo pagkatapos ng namatay, magkakaroon ng bibilang ng 40 days, tapos mag-celebrate ng 40 days, siguro dito nakabase yung bahagi iyon. So after 40 days, for a period of 40 days, nanatiling kasama ni Jesus, nanatiling kasama ng mga apostol, ng mga disipulo, ang Panginoong Jesucristo at tinuturuan sila about the kingdom of God. Now, verse 4, on one occasion, while He was eating with them, kumakain, ang Panginoong Jesus kasama niya sila, He gave them this command. Sabi nito, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. So sinabi niya ito, lalo-lalo na yung mababasa natin in John chapter 14, chapter 15,
na binabanggit doon patungkol sa Holy Spirit. So sabi niya rito, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? So tinanong nila, Lord, eto na ba yung panahon na itatatag niyo muli ang kaharian ng bayang Israel? Sabi rito ngayon, He said to them, Jesus answered, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going. So noong natapos siya sabihin, Jesus, I will make you might, mapupuspos kayo ng banal na Espiritu at magkakaroon kayo ng kapangyarihan, ay gagawin ko kayo mga saksi na magiging saksi kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, sa lahat ng panig ng buong mundo. At sabi rito, nung masabi niya yun, si Jesus ngayon ay kinuha ng pataas. At nakikita si Jesus ng mga taong kasama niya sa bundok na yon na umaangat, tumataas. So they saw Jesus with their physical eyes kung paano tumataas ang ating Panginoong Jesucristo. So pinapanood nila si Jesus habang paakyat. Kung ikaw ay nandun sa lugar na iyon, grabe si Jesus, umaakyat na sa langit. Pinapanood nila si Jesus. Unti-unti umaakyat hanggang sa itago na siya ng mga ulap at hindi na nila nakita. So unti-unti tumataso. Mananatili silang tumitingin. Sabi doon, they were looking intently up into the sky as he was going. When suddenly two men dressed in white stood beside them. So tingin sila, ano pa kayong mangyayari? Ano pa kayong mangyayari habang umakyat si Jesus? Bigla-bigla, merong dalawang lalaking tumayo sa tabi nila at pagkatapos ay nagsalita. Verse 11, Men of Galilee, these were angels, mga anghel. Sabi dito, Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? Bakit kayo tumitingin pa sa kalangitan? Bakit mo pinapanood si Jesus? Sabi dito, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Kaya nga, yan ang verse nito nagpapatotoo kung paano muli magbabalik ang ating Panginoong Jesus. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus in the same manner, kung paano nakita siya ng mga tao na umaakyat, ibig sabihin nakita ng mga Hudyo umaakyat, ay sa ganoong paraan din makikita ng mga Hudyo, bumabalik siya, pabalik sa lupa. Kung saan umakyat ang Panginoon, doon din siya muling magbababa. Sabi ng verse 11, who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Sa parehas na kaparaanan. Kung paano umakyat si Jesus sa bundok na iyon, sa Jerusalem, doon din magbabalik ang ating Panginoong Jesus sa lugar na iyon at makikita ng mga tao sa lugar na iyon. Hindi sa Pilipinas, hindi sa Davao, wala roon yung bagong Jerusalem. Doon pa rin, sa lugar na iyon, sa Israel, doon pa rin yung bundok na yun, at doon pa rin bababa ang ating Panginoong Jesucristo. Doon siya muling magbabalik, hindi sa kung saan panig ng mundo. Magbabalik siya doon sa lugar na kanyang pinag-angatan. Magbabalik ang Panginoon sa lugar na kung saan siya umakyat sa langit at doon siya muling bababa na nakikita ng mga tao now. Siguro iniisip natin, paano yun? Akala ko ba, in the twinkling of an eye? Iba po yung pinag-uusapan natin. Yung phases ng pagdating muli ng ating Panginoong Isus ay napapaloob sa dalawang bahagi. Yung tinatawag nating rapture at yung tinatawag nating revelation of Jesus Christ. Yung rapture, kukunin ni Jesus yung kanyang church. Kukunin ni Jesus ang church at dadalhin sa kalangitan na sa loob lamang ng isang kisap mata. Ganoon kabilis. Sa loob ng isang kisap mata, yung unang bubuhayin ang mga namatay kay Kristo Jesus at pagkatapos yung tayong mga nabubuhay pa ay kasama pupunin sa kalangitan ng ating Panginoon. Dadalhin tayo sa langit upang magdiwang ng kasalan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag natin doon, rapture, hindi nakikita ng mga tao.
Yung sinasabi rito ni Lucas ay yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo doon sa panahon ng pagtatapos ng Battle of Armageddon. Yung revelation ni Jesus Christ, yung second coming of Christ, kung saan nakikita siya ng mga mata ng mga tao. So, ang pinag-uusapan natin dito ay magkaitong bagay. Yung iniisip natin sa isang mata ang tawag natin itong rapture. Pero ang pinag-uusapan dito, yung revelation ni Jesus, which is at the end of the tribulation period. Sa panahong pagkatapos ng tribulation mararanasan ng mundong ito. Kaya sabi dito, kung paano umakyat si Jesus, ganoon din siya muling magbabalik. So, kailangan po natin maintindihan yon na kung saan, kung paano, ganoon din ang mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, mula sa mga talatang ito, ay dapat na mapansin natin, mapunan natin na dito napapaloob kung paano nais ni Jesus na magkaroon ng pangitain o makita ng simbahan, makita ng iglesia kung ano ang kanyang patutunguhan, kung paano siya lalakad, kung ano ang magiging tanaw-tanaw ng kanyang mga mata sa kanyang paglakad para sa Panginoon. Amen? So kailangan natin sundin. Una, number 1, boy. The vision of the church, ang focus natin is on the promise. Ang focus ng ating mga mata ay doon sa pangako ng Panginoon, sa pangako ng ating Diyos para sa atin. At ano yung promise, boy? Sabi nito, verse 4, gathering them together, quoting from the New Living Translation, sa NIV ay ginamit, nung sila ay panahong nagkakainan, sabi dito, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait. Huwag kayong aalis ng Jerusalem. Kailangan ninyong maghintay. At anong kailangan hinihintay? Wait for what the Father had promised. Hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama sa inyo. Wait for the promise. At ang promise ay ito sabi, which He said, you heard of from me. Tuloy tayo, boy. Sabi dito, verse 5, for John baptized with water, but you will baptize saan? With the Holy Spirit. And that is the promise. Ang focus natin ng ating paglakad sa Panginoon, ang pananaw natin, ang pangitain ng simbahan, ang pangitain ng church, ay nakapokus, nakapako doon sa pangako. At ang pangako ay tayo ay mababautismuhan ng banal na Espiritu. We focus on the promise. Ang paningin natin ay sa pangako ng Diyos. At ang pangako ay tayo ay mababautismuhan sa banal na Espiritu. Now, kailangan natin maintindihan at maunawaan na sa pagbabautismo sa tubig ay mayroong dalawang bahagi. Una, yung tinatawag natin indwelling. Yung indwelling of the Holy Spirit, kailangan natin maunawaan siya na nung araw na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay, nung ikaw ay maging anak ng Diyos, para maging anak ka ng Diyos, kinakailangan mo yung banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu ay kinakailangan manahan sa iyo na siyang nagpapatotoo, nagpapatunay, siya ang selyo na tatak ng ating kaligtasan. Ang banal na Espiritu ay tumatahan sa atin upang tayo ay maging anak ng Diyos. At ang tawag natin doon, indwelling of the Holy Spirit, tumatahan sa atin. Yan ay minsanan at pangwalang hanggan. Nananatili siya. Yan ang binabanggit ng John chapter 14. Yung Holy Spirit, kilala niyo siya at nananatiling kasama ninyo. Nung araw na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng ating buhay, dumating sa atin ang banal na Espiritu. Kaya ang kapanganakan natin sa physical, ang kapanganakan natin magmula sa loob, magmula sa tiyan ng kanyang magulang, palabas. Yun ang kapanganakan sa physical. Magmula sa sinapupunan ng isang magulang, ng isang ina, lalabas siya sa mundo upang maisilang sa mundo. Pero sa atin, sa spiritual na kaparaanan, ang kapanganakan natin ay magmula sa itaas, papunta sa atin. Isinisilang tayo, ipinapanganak ulit tayo, magmula sa kalangitan, papunta sa ating kalooban. Magmula sa itaas, patungo sa ating kalooban, at doon tumatahan sa atin
ang banal na Espiritu. Tumitira sa atin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is in you. Ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Nananahan sa ating mga buhay ang banal na Espiritu sapagkat tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay. So nariyan. The Holy Spirit is in there. Kahit saan ka magpunta, kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang banal na Espiritu. Kahit saan, kahit ano ang ginagawa mo, kahit ano ang ginagawa natin, kahit anong ginagawa na natin, the Holy Spirit palaging kasama natin. Okay? So kailangan natin maintindihan na nung araw na tinanggap natin si Jesus, andyan ang Holy Spirit. Hindi siya naiiwan sa labas. Hindi siya sunod-sunuran sa iyo. Hindi siya katabi mo. Sa loob mo. The Holy Spirit is in you. Kahit ano ang ginagawa natin, andyan ang Holy Spirit, hindi umaalis. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Nung nandyan na siya, He is there, tuloy-tuloy. Walang day off. Hindi umaalis. Hindi nagpapahinga. Andyan ang Holy Spirit. Kaya kung ikaw ay nasa loob ng simbahan, nandyan ang Holy Spirit sa iyo. Hindi naiwan sa labas. Nung ikaw ay lalabas ng simbahan, uuwi ka sa tahanan mo, ang Holy Spirit kasama mo pa rin. Hindi naiiwan sa simbahan. Hindi siya nagpapaiwan sa simbahan. Ang Holy Spirit kasama mo pag-uwi ng simbahan. Nung matutulog ka, andun pa rin ang Holy Spirit. Hindi katabi mo, nasa loob mo. Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Andun nananatili sa iyo ang Holy Spirit. Nung gumising ka kinabukasan, andun din ang banal na Espiritu. Pag tayo mo ng higaan, andun pa rin ang Holy Spirit. Kasama mo pa rin. Hindi naiiwan sa higaan. Nananatili siyang kasama mo. And just ipatawad niyo sasabihin mo, papasok mo ng CR. At kung ano man ang ginawa mo ng CR, sa CR, hindi naiwan ang Holy Spirit sa labas ng pintuan. Kasama mo pa rin ang Holy Spirit sa loob ng CR. Hindi siya umaalis. Hindi siya naiiwan, nananatili siya sa iyo. Nung manahan sa iyo, nung manahan sa atin ang banal na Espiritu, nandyan siya. Araw-araw, gabi-gabi, lahat ng sandali ng ating buhay, andyan si Holy Spirit. Si Holy Spirit kasama mo kapag gumagawa ka ng mabuti. Si Holy Spirit nandiyan sa iyo kapag gumagawa ka ng paglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod ka, nagpapagamit ka sa simbahan, tumutugtog ka, kumakanta ka, nagtuturo ka, nananalangin ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nag-a-assure ka, lahat ng bagay na ginagawa mo sa Panginoon, kasama mo ang Holy Spirit. Kasama natin ang Holy Spirit, hindi siya umaalis. Nananahan siya sa atin. Andiyan siya palagi. Kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, si Holy Spirit, andiyan pa rin. Hindi siya nawawala. Andun pa rin si Holy Spirit. Si Holy Spirit, nakikita ang lahat ng ginagawa natin. Kaya nga, sabi ni Pablo sa Efeso, do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu. At kung kukunin natin ang konteksto ng ng Ephesians na yun, chapter 5, ang konteksto nun ay patungkol sa kasalanan. So yung mga ginagawa natin mga kasalanan, hindi umaalis si Holy Spirit, andun siya. Pero si Holy Spirit, nag-grieve siya, nabibighati siya. Kasi andyan siya, nananahan siya. Kaya hindi tayo kumakanta ng awiting, Come, Holy Spirit. Kasi hindi naman siya umaalis eh. Nananatili siya, nandyan siya. Si Holy Spirit, nandyan siya. Kaya ang kanta natin, Move, Holy Spirit. Kumilos po kayo, banal na Espiritu. Kasi andyan siya. Kaya nga, kailangan natin maintindihan ang pako ng ating mga mata ay sa pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay tayo ay mababautismo sa banal na Espiritu. Ang una bahagi niya ay yung indwelling of the Holy Spirit. Na mananahan sa atin ang banal na Espiritu at pagtahan sa atin yan, hindi umalis siya. Nandyan si Holy Spirit. Nananatili ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Pero sabi ni Pablo, kailangan mo
Araw-araw. Sabi ni Paul, araw-araw be filled with the Holy Spirit. Sabi niya again in Ephesians chapter 5, sabi niya roon, do not be drunk with wine, huwag kayong malasing sa alak, bagkus araw-araw be filled with the Holy Spirit. So yung ikalawang bahagi, kailangan ng infilling. Infilling. Yung una, indwelling, nananahan siya dyan. Yung ikalawang bahagi, yung infilling. Ano ibig sabihin nun? Ang Holy Spirit ba tubig? Kailangan mo punuan, pitchel. Tapos siya ay tubig, tapos pupuno. Shhh! Lord, fill me! Lord, fill me! Fill me! Fill me! Di ba ganyan tayo pag nag-worship na, Lord, fill me na! Ang tingin natin, Holy Spirit, tubig. Gusto mo, shhh! Malunod ako! No! Ang ibig sabihin ng infilling is to be led by the Holy Spirit. To be led by the Holy Spirit. So, kailangan daw natin araw-araw. We have to be led by the Holy Spirit. Andyan siya. Andyan siya. Pero hindi na nangahulugang pinangungunahan kanya araw-araw. Araw-araw, kailangan sabihin natin, Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take charge. Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, guide me. So, kailangan natin i-focus. Ang focus ng church is not on its own strength, but on the promise of God. The promise is, you will have the Holy Spirit. Nasa atin ang banal na Espiritu. Ang pangako ng Diyos, ituon niyo ang inyong mga paningin sa banal na Espiritu. Ang paningin natin ay nasa pangako at tayo ay kumiting sa pangako ito. Tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu at tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. So, dahil natin tandaan, indwelling, hindi aalis yan, nananasa yan, infilling, araw-araw, we have to be led by the Holy Spirit. O, ituloy tayo. Number 2. Hindi lamang tayo tumitingin sa promise, we also look sa present, sa kasalukuyan. Ang bago ng paningin ng Kristiyano, tumitingin siya doon, tumitingin tayo sa kinabukasan, pero abala tayo rin sa kasalukuyan. Bakit? Ano sabi ng salita ng Diyos? Boy. Nasabi dito ng tanong ang mga disipulo, Acts chapter 1, verse 6. So when they had come together, when they were eating, sabi dito, they were asking Jesus, saying, Lord, nagtanong sila kay Jesus, Lord, is it at this time, ito ba yung panahon na i-restore niyo po ang kaharian ng Israel? Remember, they were under slavery, under the rule of the Roman Empire. Nasa ilalim sila ng kapamahalaan ng mga dayuhan at mga hintin, mga makasalanan sa kanilang mga paningin. Pero sabi nila, ang tanong nila kay Jesus, Jesus, eto na ba yung panahon? Kasi nabuhay ka na mapuli sa mga patay. Eto na ba yung panahon? Itatatag niyo na po ang kaharian. Itatatag niyo na po ba ang panghari ng trono ni David? Kayo po ang Mesiyas. Kayo po ba ay magtatatag na inyong kahariang physical kingdom? Itatayo nyo na ba yung physical kingdom na iyon na sinasabi ng mga salita ng Diyos? Very valid yung kanilang question, ha? Very valid. Totoo, yung sinasabi ng mga kasalutan, totoo yung mga pangako ng lumang tipan, at iyon ang kanilang inaasahan sa panahon nilang kasalukuyan na iyon. Pero, ang gusto nilang malaman, Lord, ngayon na ba yung panahon? Pero anong sagot ni Jesus? Ang sagot ni Jesus in verse 7, He said to them, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority. Wala kayong pakialam doon. Kung kailan gusto ng Ama gawin yung kanyang kalooban, kung kailan gusto ng Diyos na itatag ang kaharian ng Israel, nasa Kanya yun, panahon niya yun. Pero wala kayong pakialam doon. Ano sinasabi nila? Ano ibig sabihin nito? Yung nagtatanong ang mga disipulo concerning the future. Pero sabi ni Jesus, huwag niyong isipin yung future. Isipin niyo yung present. Isipin niyo yung kasalukuyan. Masarap na paksain ng pag-aaral patungkol sa teolohiya ay yung paksa ng teolohiya na kung saan pinag-aaralan natin yung mga mangyayari sa panghinaharap. Yung doctrine na kung saan yung last days ay pinag-uusapan.
o kung tawagin sa theology, ay eschatology. Study of the last things. Lalong-lalo na kapag pinag-aaralan ay yung Revelation, pinag-aaralan yung Book of Daniel, yung mga ganoong mga passages, tinutunayan yung mga bagay na mangyayari sa mga huling mga araw. Tuwang-tuwa tayo yung pinag-aaralan, gusto natin malaman, ano ba yung succession ng event? Pagdating ng Panginoon, una, magkakaroon ng rapture. Pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng 7 years tribulation period. Magkakaroon ng dakilang kapigariti sa mundong ito. Pero mapapalad ang mga Kristiyano na dadagitin ng Panginoon sapagkat hindi nila mararanasan yung kahirapang darating. Pagkat sila ay makakasama ng Diyos na magdiriwang to sa kalangitan. At pagkatapos nun sila ay gagantimpalaan ayon sa kanyang mga naging accomplishment sa Panginoon. Ang tawag natin ay yung Bema Judgment. Bibigyan tayo ng gantimpala according sa kung ano ang ating mga na-accomplish sa Panginoon at pagkatapos nun iaalay natin lahat sa ating Panginoon lahat ng crowns na ating matatanggap sa Kanya. Samantalang sa mundong ito, kapigatian ang kanyang maranasan. Gusto natin pinag-aaralan yung ganung mga bagay. Gusto natin malaman kung kailan darating si Jesus. May nangyayaring gera sa Middle East. May nangyayaring gera sa pagitan ngayon ng Israel at ng mga doon sa may Gaza Strip, di ba? Yun na naman. May nangyayari sa Israel, mukhang malapit na naman dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi natin pinapaalalahanan ng bawat isa. Pero much more than that, hindi tayo tagabantay ng mga bagay na mangyayari sa panginaharap. Alam natin darating si Jesus at darating siya kung kailan itinagda ng Diyos ang kapanahonang iyon. Itatatag ng Diyos sa kanyang kaharian sa panahong itinagda ng Diyos kung kailan ang araw na iyon. Ang ating focus bilang simbahan is not concerned with the future, but what we are concerned is kung ano yung ating kasalukuyan ngayon. Itong harapin natin, yung kasalukuyan. Huwag tayong mabuhay fast forward sa hinaharap. Mabuhay tayo dito sa present. Alam niyo, sa basketball, minsan merong mga terminology na ginagamit, hindi pa nahawakan yung bola, shoot na. Kaya ang nangyayari, hindi niya nakukuha yung bola, na-turn over yung bola, kasi wala pa sa kanyang kamay, yung bola, binupuslo na. O kaya naman, sa kasabihan ng matatanda, ay huwag mong bilangin ang sisiw hanggang hindi napipisa ang itlog. Mahabang itlog yan, itlog pa lang yan. Kung meron kang 12 itlog yan. Pagpilinan mo na sisiw na yan, at yung isa hindi napisa, ay makukulang ka na. Di ba? Makukulang ka na, sabi mo ay hindi umabot. Di ba? So, wag natin tingnan yung hinaharap. Ang kailangan na harapin natin ngayon, etong harapin ninyo, sabi ni Jesus, harapin nyo ito, yung present. Etong harapin ninyo yung kasalukuyan. Etong harapin nyo kung ano ang ipinapagawa sa inyo ng Panginoon. So yung focus ng church, ang concern natin, palaging ngayon. Lord, araw-araw, kaya na, bakit pag sinabi ni Jesus? If you want to follow me, ano yun? Take up your cross, ano yun? Daily. Diba? Sino man ang gusto sumunod sa akin, kailangan niyang deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ano sabi ni Jesus? Ganoon. Sabi niya, araw-araw. Hinaharap natin ang buhay natin, always in the present. Ito ang focus ng church ngayon. Ito ang focus natin. Harapin natin yung kasalukuyan. Amen po ba? So, kailangan natin maintindihan, sabi ni Jesus, ang vision ng church sa present. Yes, alam natin yung mangyayari sa harap. Pero hindi tayo nabubuhay sa nakalipas. Tumitingin tayo sa hinaharap, pero nabubuhay tayo sa kasalukuyan. Hinaharap natin yung present na kailangan natin gawin. Amen? Number 3, boy. Number 3, ang focus natin, people. Ang vision ng church, tao. Bakit ano sabi? Nung verse 8, sabi rito, but you will receive power. Sabi ni Jesus, look at the present, pero look, yung present na yun, kailangan makita yung tao, yung people. Kasi sabi dito, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pagbaba sa atin ng banal na Espiritu, sabi natin, nandiyan ang Holy Spirit, amen?
Diyan ang Holy Spirit, nag-i-indwell sa atin. At nung nag-indwell sa atin ang banal na Espiritu, the Holy Spirit gave us power. Binibigyan tayo kapangyarihan. Power for what? Para saan yun? Sabi rito, when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. The power na binibigay ng Holy Spirit ay para gawin tayo saksi. Saksi ni Jehovah. Tama ba yan? Hindi. Saksi ng ating Panginoon Jesucristo. You shall be my witnesses saan? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and into the uttermost parts of the world. Ano ibig sabihin ng tao? Tao. 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 Ang focus ng church, tao. Not about the program, hindi programa, hindi ganda ng venue, tao. Hindi mas malamig na aircon, diba? Which, nagpe-pray tayo, mas malamig na aircon, mas malalaking aircon, di ba? Pinapre-pray natin yan. Pero ang focus ng church, hindi gamit, hindi bagay. Hindi yan ibulaga. Hindi yan Pinoy henyo. Tao ba to? Bagay, maaliw, pagkain, mangyayari. Hindi. Ang focus lang, tao. 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 God loves people more than anything. Mas mahal ng Diyos ang tao kaysa sa lahat ng bagay. Bakit nga ba nilikha ng Diyos ang mundo? Sa tao. Huli niya nilikha ang tao, i-prepare niya muna lahat. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikha ang araw, buwan, bituin. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga hayop, halaman, para sa tao. At panghuli-huli, nilikha niya ang tao. Sa kapakilabangan lagi ng tao. Kaya na tayo, bilang simbahan, ang paningin natin ay nakatingin sa mga tao. Sa tao. We focus, we look, because yung pangita yung binibigay ng Diyos sa atin, nang nakikita natin, mga tao. Mga tao. Amen po ba? Tao. Sino pa man yan, hindi naligo o naligo, tao pa rin yan. May pinag-aralan, walang pinag-aralan, tao pa rin yan. Mayaman, mahirap, tao pa rin yan. Ang tingin ng Diyos, tao. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, pinakapuso ng Biblia. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Yung world doon, hindi cosmos, hindi mundong sanlibutan. Yung mundo roon, sa Griego, ay hindi nagpapatungkol sa mundong kinalalagyan natin. Yung mundong ginamit doon ay yung mga taong naninirahan sa mundo. People. God so loved the people. Mahal na Diyos ang mga tao. So ang vision natin, tao. Ano man ang gagawin natin para sa tao. Magiging pagpapala para sa mga tao. Programa nakatungkol para sa kapakinabangan ng mga tao. Yung mga gamit ay para sa kapakinabangan at pagpapala ng mga tao. Diba? Kaligid sa lahat, pagbibigay ng kaluluwa para sa Diyos. Yan sinasabi ng panghuli natin, punto, boy. Number 4, siyempre, ang focus ng mata natin is the all-powerful one. Gusto ko sanang gamitin yung Panginoon eh. Kaso, baka naman kasi P. Pag sinimulan natin yung P, gusto natin P. Eh, para lang maipilit ko sana yung OP, Panginoon. Kasi naghahalog. Kasi, all, P pa rin naman ang unalan yung A. All powerful one. Which is referring to our God. At sabi ng verse 9, and after he had said these things, he was lifted up while they were looking on. And a cloud received him out of their sight. Nakatingin yung mata nila kay Jesus. Kay Jesus. Doon ang pag-focus sa paningin nila. Yung nga ba sabi noong Hebrews chapter 12 verse 2? Looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Ang focus ng mata natin kay Jesus. Nakatingin tayo kay Jesus.
Nung bata pa ako, narinig ko na palagi tinuturo tinuturo ay huwag kayo tumingin sa mga pastor. Sino man nasa harapan. Pag nahulog yung pastor, pag nabigo yung pastor, kasama kayo mahuhulog, kasama niya. Tumingin kayo sa Panginoon kasi ang Panginoon hindi nababago, hindi nagkikipa, hindi nawawala. He always sits on His throne. Lagi siya nakalulok sa kanyang trono. Ano man ang mangyari, gumuho ang langit at ang lupa, maparang lahat ng bagay, mananatili siya Diyos. So we have to fix our eyes on Jesus. Ipako natin ang ating mga mata sa Diyos. Ituon natin ang ating mga paningin sa Panginoon. Kaya kung ano man ang gusto natin gawin, kung ano man ang gusto natin maisa kantuparan, lahat ng ito ay lagi natin ipinagtatagubilin sa Panginoon. Lord, ano bang gusto mo sa akin? Lord, ano gusto mo bang mangyari sa akin? Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Pwede niyo rin itanong, Lord, ano bang gusto mong isuot ko ngayong araw na ito? Masasagutin ka naman niya. Di ba? Yung nakatutuwa sa akin. Yung pag sinuot ko to, lumingiti ako. Hindi yung pag sinuot ko to, just recently, so, si Mami, yung si Mami, so siya nag-dress siya. Pagbaba niya kasi dating bahay namin, ground floor, ngayon, level up kami, second floor lang kami. Mas mataas yung nilipatan nila third floor, mas malapit sa langit. Ay nga alam, mapapagod sila, kakakit na ako. Pag nakalimutan yung benching, kawawa ka naman. Pagbaba ni Mami, gandang-ganda siya sa saot niya. May salamin kami. Sinusin niya, gandang-ganda siya. Nung bumababa na siya, pagbaba niya, salubong yung father-in-law ko, si tatay. Ano ba naman yung suot mo? Umakyat ka na roon. Kasi hindi niya napansin, medyo siliw pala. So medyo natatanaw kung ano man ang dapat na hindi na matanaw. Pero maganda naman yung dress. Maganda yung dress niya. Si tatay sabi niya, medyo conservative yung tatay ko. Yung tatay nila. Conservative si tatay sabi, ano ba yung suot mo? Umakyat ka. Mais! Akyat siya, wala siya magawa. Akyat siya, suot siya ngayon ng pandoble na edad. Para, ayan, okay na. Kung tao, di ba? Kung tao, di ba? Ano yung suot mo? Sabi nga, mature kaya si God. Mature kaya si God. Si God kaya, ang ibig sabihin natin, si God, si tao, mas mataas ang standard kaysa kay God. Samantalang sabi ng Isaiah chapter 55, my thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. Hindi ako patulad ng mas mataas ako kaysa tao. Kung ito ang pamantayan ng tao, off limits. Pero sinasabihan tayo. Tao, sinasabihan tayo na ganito. Tao. Yan ba Kristiyano? May standard sila para sa Kristiyano. Meron silang pamantayan, ang ibig sabihin ng Kristiyano. Yan ba ang Kristiyano? Ibig sabihin, meron silang standard para sa Kristiyano. Standard yun, standard ng tao. Siyempre, Diyos, mas mataas ang standard ng Diyos kaysa sa standard ng tao. So, ano kailangan natin gawin? We have to fix our eyes on Jesus. Looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Tingin tayo kay Jesus. Tingin tayo kay Jesus. Hindi sa kung anong problema, hindi sa kung ano ang pangangailangan. Natanong tayo ito. Or, 4 years na hindi mo kayo makisabit mo. Siyempre, prioritize tayo ng mga kailangan ng mga bagay. Yung mga pinaprioritize tayo. Ang tingin natin kay Jesus. Kay Jesus. Napagtsagaan nga natin ang ilang taon tayo next sa mabuhay. Bago tayo 24, nangangulo ng 24 kasi mag-4 years tayo dito. So, nangangulo 24 years! Nagpagtiisan natin ng mabuhay. 24 na taon! Grabe naman yun. Diba? 2 dekada mahigit, nagtiis tayo sa mabuhay. Mainit, masikip, madilim. Ano ba? Maingay,
Yung pagpapasok ka ron, diba? Pagpapasok ka sa mabuhay, kailangan mo pasintabin sa mga kaldero mo. Plato. Kasi may tindahan sa harap eh. Di ba? May katinderya. Nagbubugas doon. Isa, may manong para sa gilid, pang sartong. Di ba? Parang pagpasok mo sa loob, simbahan. O, yun ang alam. Yun ang lugar na pinagkaligan natin 2 dekada. Mahigit 2 dekada. Eh dito na, okay na eh. Mas okay tayo dito. Mas maginawa ang pakiramdam natin dito. So, hindi ba tungkol sa lugar? Hindi ito tungkol sa pangangailangan. Hindi ito patungkol sa programa. Ito ay palaging patungkol sa Panginoon. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Panginoon? Ano ba ang gusto ni Lord para sa atin? So, mga kapatid, we have to gawin natin mga bagay nito. Ang vision ng church, lahat ng bagay na sinabi ko kanina, ang vision, nakapokus sa promise, sa present, sa people, at sa all powerful one. Balikan lang natin yung sinabi natin, without vision, the people perish. Paano natin may sasabuhay, may kaya sa katuparan ng vision? Number 1, we have to hear God's voice. Because without vision, the people perish. And in vision, it's all about the Word of God. Hear God's voice. Hear God's voice. Number 2, heed, obey God's voice. Sundin natin, hindi lang natin pakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos, kundi gampanan natin, gawin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And lastly, kailangan natin be happy in God's voice. Maging masaya tayo. Manisgaya tayong tumatanggap. Diba? Happy is the man who obeys the law of God. Diba? But he that obeys the law of God, sabi ron, happy is he. So, kailangan natin maging maligaya sa mga salita ng Diyos. Pagpalay po ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga today, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Agosto.